Ayon po sa isang veteranong trader na si Ginoong Peter Brandt, posibleng bumagsak sa XRP hanggang $1.07. Base po yan sa tinatawag na head and shoulders pattern na lumalabas ngayon sa chart ni XRP. Pero teka, kahit medyo nakakaalarma ang prediction na ito, may mga positibong balita rin na bumabalot kay Ripple at XRP. Kaya sa video na ito ay iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit sinasabi ni Ginoong Peter Brandt na babagsak si XRP, kung ano ang technical analysis na kanyang ginamit, at kung ano ang fundamentals na nagpapatibay pa rin sa kumpiyansa ng marami kay XRP. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung ano po ang ibig sabihin ng head and shoulders pattern at paano po ito nakakaapekto kay XRP. Ang head and shoulders pattern ay isang uri po ito ng technical chart formation na kadalasang nagpapahiwatig ng pagbagsak ng presyo o trend reversal. Ito ay parang ulo at dalawang balikat kapag tinignan natin sa chart. Kapag nabuo ito, madalas itong sinusundan ng pagbulusok pababa ng presyo ng isang asset. Ayan po yung ibinahagi na chart dito ni Ginoong Peter Brandt. Ayan, ayon po kay Ginoong Peter Brandt, malinaw daw ang senyales na ito sa kasalukuyang galaw ng XRP. Sinabi niya na sinabi po niya sa kanyang quote. Ayan, sabi niya rito is XRP is forming a textbook head and shoulder pattern. Yan, ang ibig sabihin nito ay eksaktong halimbawa ng head and shoulders ang nakikita natin sa galaw ng presyo ni XRP ngayon. Ayan. Ang sa kasalukuyan ay nasa presyo po na $2.30 sa XRP. At ayon po kay Ginoong Brandt, ito ay nasa tinatawag na range-bound trading. Kapag tumaas po siya sa presyong $3, posibleng mag-correction po ang presyo. Pero ang mas nakakatakot ay kapag bumaba po siya sa 1.90, posibleng tuloy-tuloy siyang bumagsak hanggang sa presyong 1.07. Ngayon ay sino nga ba itong si Ginoong Peter Brandt at bakit po mahalaga ang kanyang opinyon? Yan, para sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Peter Brandt, siya po ay isa sa pinakakilalang trader sa buong mundo pagdating po sa technical analysis. Meron po siyang higit 3 dekadang karanasan sa pag-aaral ng mga charts at saka patterns ng presyo sa iba't ibang market at kasama na po dyan ang crypto. Bagamat hindi po siya konektado kay Ripple o kay XRP, at sinasabi niyang wala siyang interes kung tumaas o bumaba ang presyo, ang kanyang mga prediction ay kadalasang pinapakinggan at sinusundan ng maraming traders at saka analyst. Kaya kahit wala siyang vested interest, marami pa rin ang kinakabahan tuwing may sinasabi siyang ganito, lalo na kung may kasamang detalyadong chart analysis. Ngayon ay may pag-asa ba si XRP kahit may ganitong bearish na prediction? Sa kabila po ng negatibong prediction ni Ginoong Brandt, hindi pa rin dapat mawalan ng pag-asa ang mga supporters ni XRP. Sa katunayan ay maraming fundamental developments ngayon na nagpapalakas sa position ni XRP sa market. Una po sa lahat, tumaas ng 83% ang tsansa ng pagkakaroon ng XRP ETF approval mula sa mga regulator sa US kahit pa na-delay ang desisyon ng SEC. At na-content na po natin yan kanina lang. Hindi lang yan. Inilaunch na rin ang unang XRP Futures ETF ng Volatility Shares. Isang hakbang na sinasalubong ng excitement ng mga investors. Pangalawa, may mga bagong upgrade ang XRP Ledger na layuning itapat ang technology ni Ripple sa mga higanting blockchain tulad nila Ethereum at saka Solana. Dahil dito ay sumipa po ang presyo ni XRP at mas lalong lumakas ang tiwala ng community sa project na ito. Pangatlo ay lumubo po ang social media mentions ni XRP sa loob ng 3 buwan. Ibig sabihin,
marami pa rin ang interesado at pinag-uusapan si XRP dahil po sa sunod-sunod na partnerships at acquisitions ng Ripple. At kahit may mga legal na balakid pa rin sa kaso laban kay SEC, yan sa kaso po ni Ripple laban kay SEC, may pag-asa na malapit na ang favorable resolution batay sa mga huling kilos sa korte. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni XRP. Para sa atin po dito sa Pilipinas, ang ganitong balita ay isang reality check. Kung ikaw po ay holder ni XRP, mahalaga po na bantayan natin ang support level nito sa $1.90 at resistance level sa $3. Ito ang mga presyo kung saan maaari pong magbago ang takbo ng market. Hindi masamang umasa sa long-term potential ni XRP, lalo na kung naniniwala ka sa use case at developments ni Ripple. Pero bilang mga traders, dapat marunong din tayong umangkop sa galaw ng market. Minsan, mas mainam na mag-cut loss kaysa sa tuluyang mawalan. At kung ikaw naman ay naghahanap ng entry point, maaari pong gamitin natin ang $1.07 bilang potensyal na buy zone. Pero dapat ay may tamang risk management at saka investment strategy. Bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang nakakabahala ang prediction ni Ginoong Peter Brandt. Pero hindi ito ang katapusan ng mundo para kay XRP. Tulad po ng ibang crypto assets, natural lang ang volatility. Ang mahalaga ay may malinaw na direksyon at saka use case ang isang project at si XRP sa kabila ng lahat ay may solid fundamentals. Ang mga partnerships, legal progress at technical na upgrades ay hindi dapat baliwalain. Ang payo ko, huwag po tayong magpadala agad sa takot. Observe, analyze, decide wisely. Ang crypto ay hindi po sugal. Ito ay isang long-term investment journey. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.